Hallelujah. Praise the Lord. Amen. God is good. All the time. God is good. Hallelujah. So, once again, good morning sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Kamusta po kayo? Hallelujah. God is good. Anyway, no? Hallelujah. Thank you for being with us. Namimiss namin kayo po. So, first God na God is always good unto us. Hallelujah. May share ko po ngayon ay tungkol naman sa focus on God as the source of restoration for healing body, mind, and spirit. Hallelujah. We must know suffering and sicknesses is not from God, no? Is due to Satan's sin. Let's pray. Father God in heaven, Lord, we lift up to you this message to Father God. I believe that comes from the Father. Holy Spirit, take in control of me. Take over the ministry to bring this message from the Lord. Thank you, precious Holy Spirit. You are our great teacher. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa mundo ay panahon ngayon, mas lalo sa atin, maraming pangyayari sa ating bayan o sa ating country. Maraming taong nalilito dahil siguro po kulang sa alaman sa salita ng Panginoon. Katulad doon sa nangyari doon sa earthquake sa Mindanao. Kung naranasan natin, kung dumating ang sakuna sa buhay ng tao. Kuminsan po, ay hindi natin alam ang ating gagawin. Ang tao, kapag na-shock po ang tao, nako-confuse ang tao. Kung saan sila tumatakbo, kung saan sila pupunta. Dahil po, maybe, kulang po sa alaman ng salita ng Panginoon. So, tayo po ay nag-asa. Tayo po ay isang mapalad. Tayo po ay isang mapalad dahil po tayo ay ginagabayan ng Panginoon, ang salita ng Panginoon. Kaya po huwag natin sayangin ito. Lagi tayong makinig ng salita ng Panginoon. Lagi tayong samba sa Panginoon. Lagi tayong mag-praise sa Panginoon. Dahil andun ang ating kalakasan ay bibigyan ng Panginoon sa atin. Nung paggabi po, ako po ay natutulog. Ang sarap ng aking mahimbing aking
tulog. Hindi ko na mamalayan. Kung minsan may trabaho na kaaway, i-introduce me a bad dream. Kung minsan, yung nagmamotor po ako, tapos may asong humabol sa aking motor. Anong ginawa ko? Sinapa ko yung aso. Sinipa ko yung aso, biglang sinipa ko, biglang nag-cramps ang paa ko. In the name of Jesus. Yun po, hindi natin namamalayan ang trabaho ng kaaway. Kaya po, bago tayo matulog, ay magsabi tayo ng aras Panginoon sa kanyang protection. Oh, we must pray. In short. Hallelujah. Basahin natin dito sa Jeremiah chapter 30 verse 17. For I will restore health to you, and I will heal you once, says the Lord, because they have called you an outcast, saying, This is Zion, no one take her, and no one cares for her. This is supposed to be itong para sa Israelites, no, sa Israelites people noon. But I believe that God is also talking with us now. Hallelujah. So, ito ang surely na sinabi niya na para sa ating lahat. So, I will give you a Bible example about the story of Job, of human suffering and faith. Hindi natin basahin lahat itong Book of Job. But kinut ko lang yung mga importante na para sa atin. So, tingnan natin ang kanyang history. Job, prosperity, and character. Because Job was blessed by God. Kung nakikita natin sa Job chapter 1 verse 1 to 3, Job lived in the land of Uz as a wealthy, upright man who feared God and shunned ill. Shun. Ano pronunciation? Shun. Ill. So upright, good man is good man. Hallelujah. So the heavenly things, yung tasting, about tasting, yung shun pala, yung dito sa transition ng book, Bible po is careful not to do anything evil. So, punta tayo sa peace, about this thing, human peace. Luke chapter 1, verse 6 to 12. So, hallelujah. So, God permits Satan to test Job's integrity by stripping him of his wealth and children, and later his wealth. Ito po ang nangyari sa kay Job. Ito po ay kagagawan ni Satan. But he gave the permit from the Lord. And the Lord permit him to test Job.
Hallelujah. Ito po ay, ito rin po parang testing ng Diyos kay Job about his integrity. Minsan po tayo po ay natitis ang ating integrity. Kung tayo po ay talagang nag-stand sa salita ng Panginoon. Especially when we are tested. We are not supposed to be naigil o ay yung i-compromise ang salita ng Panginoon sa mundo. So nakikita natin, God bless Job. Siya ay isang pinakamayaman sa East, sa kanilang lugar. Kita natin as well, the children, lahat na wala sa kanya yun. Mamaya, kanyang health, yung kalusugan. So, ano po ang response ni Job dito sa kanyang suffering? Anyway, nakuha ko dito sa verse, yung response niya from his grief. Sa Job chapter 1 verse 1, despite losing everything, Job declares, ito ang sinabi ni Lord, ay ni Job, the Lord gave, in the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Tingnan niyo itong fight of Job. Hindi siya nag-complain, wala nag-complain ng isa, but he still give praise to the Lord in spite of his suffering.